po. So salamat kay Lord sa gabing ito mga kapatid. Bagamat tayo ay medyo delayed na po, pero patuloy po na gagawin natin ang ating obligation na ipangaral ang salita po ng Panginoon. So sa ngayon po, meron na po tayong 611 shares at merong 181 active viewers. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay palaging pinagbibigyan niya na marinig po natin ang kanyang mga aral sa Bible, sa mga gawain na katulad nito. So, last week po, last Friday, ay ibinahagi ko po sa inyo ang tema na pinamagatan po natin na Know that God can defend His glory and dignity. Watch Him doing His revenge. So nakita po natin last week na ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay siya po'y hindi pilay, hindi mahina. Siya po ay Diyos. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. And therefore, kaya niyang mag-take ng revenge. Kaya niyang i-defend ang kanyang glory at ang kanyang dignity. At yan po ay nakita natin sa ating passage sa 1 Samuel chapter 6 verses 1 to 21 last week. Okay po, so ngayong gabi ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral. May mga isi-shortcut na lang ako para matapos po natin ito. Okay po, so ang atin pong text tonight ay nasa unang Samuel, 1 Samuel, chapter 7, verses 1 to 17. So hindi ko na po ito babasahin para medyo mas shortcut natin kasi mahaba-haba din po ito. Anyway, marami din sa passage na ito ang aking babasahin para maipakita ko lang sa inyo yung pinagbabatayan ko ng aking mga importanteng puntos sa gabing ito. Okay po, so gusto ko lamang po na bigyan po natin muna ng pansin ang talatang 2, verse 2. Tingnan niyo po ang nakasulat doon. Ang sabi doon, From the day that the ark was lodged at Kiryat Jearim, a long time passed, some 20 years, and all the house of Israel lamented after the Lord. So alam po natin na ang Ark of the Covenant ay dinala sa Kiryat Jearim at ang sabi doon ay dumaan ng maraming panahon, katunayan ay 20 years ang dumaan at sinasabi din sa talatang yan ang naging sitwasyon ng mga tao, yung tinatawag na House of Israel, at ang sabi dyan, the House of Israel lamented after the Lord. Ang tanong natin, bakit sila naglament? Bakit sila nananaghoy? Yun ang Tagalog sa lament. They lamented, nanaghoy sila. Okay, para maging consistent lang tayo, bagamat hindi sinabi dito kung bakit sila naglalament, pero magbibigay ng idea sa atin ang naging pangyayari sa chapter 6. Sa chapter 6 ay nakita po natin mga kapatid ang calamities after calamities. Di po ba dinisiplina sila, madaming namatay ang mga pari, yung anak ni Eli, si Eli namatay din, kanyang daughter-in-law namatay din. Napatayan sila ng 4,000 soldiers, napatayan sila ng 30,000 soldiers. So yan po ang aking iniisip na dahilan kung bakit ang House of Israel ay nagkaroon ng tinatawag na lamentation. Bakit sila nananaghoy? Dahil lang pinanggalingan nating chapter 6, kasi ngayon ay nasa chapter 7 tayo, ay punong-puno ng calamities. Ngayon mga kapatid, yung calamities na yon ay tinatawag nating discipline, di po ba? Ang tawag natin doon ay correction. Sapagkat ang sabi nga natin, sila'y House of Israel
At ang house of Israel ay chosen people. Yan po ang mga pinili ng Diyos. At dahil sila ay chosen, sila po ay nakakaranas ng correction or discipline mula kay Lord dahil sila nga po ay itinuturing ng Diyos na Kanya. Okay po? So ngayong gabi ang aking pong tema, pinamagatan ko po na God's discipline and correction are blessings in disguise. Your advantage among the ordinary. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Isang slice na naman ng malaking spiritual na pizza pie na pinagsasaluhan natin gabi-gabi. So maraming aral sa Bible, maraming lesson, maraming topics, pero ngayong gabi, ang pag-aaralan po natin na topic na ang pinanggagalingan ay chapter 7 ay may kinalaman sa mga discipline at pagko-correct ni Lord sa atin o sa kanila. At tinatawag po natin itong blessings in disguise. Kapag sinabi nating blessings in disguise, ang ibig sabihin ng idiomatic expression na ito ay pagpapala pala. Yun. Akala ko ay problema, pagpapala pala. Akala ko ay napakahirap, napakasama o kaya ay katapusan ko na, pagpapala pala. So yan po ang aking ituturo ngayong gabi na nakita ko dito. At kapag ito'y naintindihan natin, mga magulang at mga kapatid, itong kaisipan na ito, itong turo na ito ay magiging advantage mo among the ordinary. Magbabago ang tingin mo sa correction ni Lord. Magbabago ang tingin mo sa disiplina o sa palo ng ating Panginoon. Magbabago lahat yan kapag naintindihan nyo po ito. Okay, unang-una, sa question na what are God's discipline and why are God's discipline and correction considered as blessings? Number 1, it brings lamentation. Yan ang unang-una sa verse 2. Kapag tayo po ay kinukorek ni Lord, dinadala tayo ng correction, ng palo sa pananaghoy. At ang panaghoy ay mabuti dahil ang lamentation, kapag ikaw ay nasa state of lamentation, nananaghoy ka, nagkakaroon ka ng reflection at napaplaw ang iyong puso. Parang yung puso mo naaararo, lumalambot tuloy. Pangalawa, it opens them for the word of God or rebuke. Yung verse 2 kanina, hindi ko na binasa kasi nabasa ko na, pero yung verse 3, nais kong basahin. Ang sabi po ng verse 3, so Samuel said to all the Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid yourselves of the foreign gods and astorets, and commit yourselves to the Lord and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistines. Sa verse 3 ay sinasabi na may sinasabi si Samuel sa mga Israelita. Okay? At ang sabi ni Samuel sa mga Israelita, kung babalik kayo kay Lord, ayan po, may pinag-uusapan ng pagbabalik. Saan ang galing ang idea na yan? Sa verse 2, na sila po ay nasa state of lamentation. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ikaw ay naglalament, nananagoy ka, umiiyak ka sa Panginoon, dahil sa iyong mga kalamidad, lumalambot ang puso mo. At nagiging bukas ka na sa Word of God. Nagiging bukas ka na sa mga saway ng ating Panginoon. Kaya sabi dyan ni Samuel, if you are returning to the Lord. So mga kapatid, dito po sa chapter 7 ay talagang nagsimula na po itong si Samuel ng kanyang ministry. Okay, let's go to number 3. It makes people ready for repentance. Yan ang ating nakita. Kapag ang tao po ay nasa ilalim ng correction ng Diyos. Ulitin ko God's correction, God's discipline. So hindi po natin pinag-uusapan dito yung correction ng nanay mo correction ng pulis, correction ng asawa mo.
Hindi po yan ang pinag-uusapan natin dito. Kaya nilagyan ko yan ng word na God's correction. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng correction ng Diyos, mga kapatid, ang pakinabang ay ganito. It makes people ready for repentance. Ano ang sabi ng verse 4? So the Israelites put away their Baals and Astoreths and served the Lord only. Anong makikita natin? Nagsisi na sila. Katunayan ay they put away their Baals, yung mga Diyos-Diyosa nila. Inilayo na nila, nilayuan na nila, sinira na nila, at naglingkod na sila sa ating Panginoon. Ano ang idea dyan, mga kapatid? Babalik ka sa verse 2, na sila ay lamented or in the context of lamentation. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung lamentation ay napakaganda. Kapag ikaw ay umiiyak, nananaghoy, dahil ikaw ay nasa ilalim ng disiplina ng Diyos, kapatid, pagpapala yan. It makes people ready for repentance. Number 4, it becomes easy for the ruler to rule. Kapag ang tao ay naglalament dahil sa tinatawag nating God's correction, napakadali ng mamahala ng tagapamahala. Alam nyo, mahirap magpastor sa isang grupo, sa isang church, na ang mga tao ay walang lamenting heart. Pero kapag ang mga tao ay naaararo ang Word of God, nagkakaroon ng mga calamities, at alam niyang siya ay dinidisiplina o pinapalo ng Diyos, napakadali ng turuan ng tao na yan. Kasi contrite na ang puso, broken ang spirit. Kaya mahalaga ang God's discipline. Kaya naman mahirap mamahala sa isang grupo ay dahil ang mga tao ay matitigas ang puso. Kailangan ng maraming calamities or discipline. Verse 10 to 11, kapag may God's discipline and correction, at kapag may lamentation, ang sabi dito, kasunod ang mga pagpapala, the Lord will fight for you. Yan po'y makikita natin sa verse 10 to 11. The Lord will fight for you. So without God's discipline, without God's correction, kapatid, hindi tayo makakaranas ng pag-iingat at pakikipaglaban ng Diyos in favor of you. Kapag tayo po'y nanatili sa katigasan ng puso. Kaya nga, kapag tayo po ay nasa discipline ni Lord at correction at tama ang iyong pagtanggap, ang kasunod po niyan ay pagpapala. Ang kasunod niyan ay vindication. Tatakpan ka ng Diyos, protektahan ka niya. Ano sabi ng verse 10? When Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines drew near to engage Israel in battle. Nagsisi na po yung mga Israelita sa verse 10. Katunayan, naghahandog na sila sa Diyos ng tamang offering. At hindi nila alam, dun sa likod nila, ay pinapasok na sila ng mga Filisteo na silang, ito alam nyo naman itong Filisteo, sila yung bully nung panahon na yon. Sila yung sumasakop sa kanila. Anong ginawa ng Diyos? Simple lang naman, nagpaulan si Lord ng mga kidlat, kulog. Sabi diyan, but that day the Lord thundered with loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were routed before the Israelites. So dalawa ang nangyari dito, mga kapatid. Nung araw na yon, habang ginagawa ni Samuel at ng Israelita ang kanilang gawain para kay Lord ng pagsisisi, ayaw ni Lord na sila'y maantala. Ayaw ni Lord na sila'y ma-pressure o ma-stress. Ayaw ni Lord na sila'y magkahiwa-hiwalay sa ginagawa nila nung oras na yun na gawain. What did God do? God protected them. Ang sabi doon, habang ginagawa nila yon, the Lord that day thundered with loud thunder against the Philistines. Nagparating si Lord, binato sila ni Lord ng matitinding mga kulog at binigyan sila ng isang spirit of panic that they were routed before the Israelites. Kaya hinabol sila ng mga Israelita. So makikita natin, mga kapatid, ang mga kapakinabangan kapag ikaw ay nasa ilalim ng God's discipline and correction.
At ang magbubunga ito ng lamentation. At kapag ikaw ay nasa lamentation, ang puso mo ay nagsisisi. Ang puso mo ay nagbabalik loob sa Diyos. At dahil dito, nakukuha mo ang pabor ni God. At dahil dito, ay ipagtatanggol ka ng ating Panginoon. May pinagbabatayan ba tayo? Yes, verses 10 to 11. Next, verse 12, restoration of God's true altar will be erected. Alam nyo naman, ang altar nila doon, nung mga panahon na yon ay iba. Ang altar nila ay may mga Diyos-Diyosan, ni Baal, ni Astorets. Pero pagdating sa verse 12, because of God's discipline, because of their lamentation before God, there was a restoration of God's true altar. Baka may tanong kayo, ano ba ang kaibahan ng altar ni Samuel sa mga altar ng mga Philistines? Ang altar ni Samuel, walang laman. Walang Diyos-Diyos sa Bisaya. Walang Diyos-Diyosan. Verse 13, ano pang ginawa ni Lord dito? Enemies will be subdued. Philistines did not enter again the territory of Israel. Yan yung makikita sa verse 13. Basahin natin. So the Philistines were subdued. Bakit? Dumating ang kulog ng Diyos. Binigyan pa sila ng panic, ng spirit of panic. Siyempre, pag panic, wala silang laban. Wala silang unity. Magugulo isip nila. Panic nga eh. At yun naman ang naging paborable sa mga Israelita. So the Philistines were subdued and they stopped invading Israel's territory. Throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord was against the Philistines. Si mga kapatid, ang bunga ng lamentation, si mga kapatid, ang bunga ng chapter 6 na mga kalamidad bilang disiplina ng Diyos sa mga Israelita. Kaya nga ang turo ko ngayong gabi ay napakasimple. These are blessings in disguise. Yung akala mo kalamidad na, pero kung ikaw ay alam mo ang galaw ng Diyos, na yan pala ay disiplina, tapos magpapakumbaba ka, maglalament ka, magre-reflect ka, magpapakorek ka, ang kasunod na po niyan ay mga sunod-sunod na pagpapala. Bakit ko sinabing sunod-sunod na pagpapala? Kasi sa gabing ito, ang puntos ko ay 10 pagpapala. Number 8, the hand of God will be against your enemies. In verse 13, nabasa na po natin yan. Throughout Samuel's lifetime, the hand of the Lord, ang kamay ng Diyos ha. By the way, yung kamay ng Diyos dito, hindi po ito literal. Walang kamay ang Diyos. Yan po ay idiomatic expression, mga kapatid. Yan po ay expression lang, mga kapatid. Okay? Yan po expression lang na ipinapakita na ang kamay ng Diyos o yung kapangyarihan ng Diyos o ang Diyos mismo ay against sa Philistines. So mga kapatid, mga magulang, ito po yung ikawalo and ikasyam, the 9th blessing, the restoration of the lands and the cities. Verse 14, ang sabi dyan, ibinalik the towns from Ekron to Gath that the Philistines had captured from Israel were restored to Israel. And Israel delivered the neighboring territories from the hands of the Philistines. And there was peace between Israel and the Amorites. Si makikita natin mga kapatid ang restoration ng mga lupain. Remember yung Ekron? Lugar ng mga Pilisteo yan na kinamkam ng Pilisteo. Remember doon dinala yung Ark of the Covenant. Natandaan niyo po yung last week nating pag-aaral. Dinala sa Ekron, dinala sa Gath. Ayan na po, yung mga lugar na yan ay napabalik na sa Israel. The last but not the least, nagkaroon sila ng kapayapaan in verse 14. Between the Amorites na kaaway nila. So, tonight, I gave you 10 mga kapatid, considered blessings. Kaya nga, ang topic natin ay tamang-tama. God's discipline and God's correction are blessings in disguise. Yung palang mga kalamidad sa chapter 6 ay pagpapala. Yes, may mga namatay. May mga nag-suffer.
Pero kailangan kasing may mapatay sa mga Israelita because God wanted to make a statement na hindi siya nagbibiro. Kailangang maipakita ng Diyos sa kanila, mga kapatid, ang gravity ng kanilang kasalanan. Dahil ang kasalanan nila ay nagtitiwala na sila sa Ark of the Covenant, hindi na sa God of the Ark. They wanted the Ark of God, but they disliked the God of the Ark. At yun ang gustong baguhin ng Diyos sa kanila. At sa galit ng Diyos, ipinakita niya ang kanyang galit. Pinatay sila. 4,000, tapos 30,000 soldiers nangamatay. Pero dahil doon, ay nadala ang House of Israel sa pagsisisi. Nadala ang Israel sa lamentation. At nang sila'y maglament, ayan na po. Dumating na po ang sunod-sunod na pagpapala. So my summary for tonight is this, mga kapatid, correction and discipline bring healing, bring peace, and bring prosperity. So kung gusto natin ng kapayapaan, pagpapala, katahimikan, kagalingan, kailangan po natin ng lamentation. Pero para tayo maglament, kailangan dumaan muna tayo sa mga correction and discipline. And correction and discipline, mga kapatid, are not a good feeling. Hindi po yan masarap. Lahat ng correction ay masakit. Lahat ng correction ay talagang may kapaitan, may palo, may iyakan, may nawawala, may nasasaktan. May mga namamatay pa nga. Pero kailangang dumating yun para makita ng tao, ma-realize ng tao na ito'y ayaw ng Diyos. At dapat tayong magpa-reforma sa Diyos. At kapag naman tayo ay naging mababa, naglament, nagsisi, bumalik sa Diyos, naging open sa mga rebuke, nagkaroon ng kahandaan sa pagsisisi, sumunod tayo sa ating mga ruler, ang dami-dami namang mga pagpapala. Andyan ang healing of the land, andyan yung restoration, andyan ang mga kapayapaan at kagalingan. Sunod-sunod na po yan, mga kapatid. So God's correction, guys, are not meant by God to ruin you. Instead, it will build you up. Yan palang mga palo na yan. Parang magulang din natin, pinapalo tayo ng ating mga magulang. Pero pag malalaki na tayo, hindi na po palo ang ginagamit, salita. Pinapangaralan tayo. Minsan tinatanggalan tayo ng allowance. Minsan naman tayo po ay ipinapahiya. Pero ang lahat ng iyon ay correction in view. So mga kapatid, sana po itong message na ito ay magbabago ng ating pusong parang bato. Magkaroon nawa tayo, mga kapatid, ngayon ng bagong pananaw pagdating sa, quote-unquote God's correction. Napakasarap po ng God's correction. Kapag dumadaan po tayo sa palo, correction, pagtutuwid, pagtatama. Kasi mga kapatid, pag baluktot talaga, tapos itatama kang gano'n, itutuwid, masakit po talaga yon. Nasubukan nyo na bang mabalian? Ako, naranasan ko na po yung elbow. Nung nagbabasketball po ako ng araw. Talagang yung pong isang buto, luminsad po. Talagang lumabas. Naku, tuwing hapon, ako po ay nagpapahilot. Napakasakit. Gusto ko nilang lagi nakaliko. Parang 3 months ang gamutan ng hilot bago yan na ituwid. So ganyan din po tayo. Kapag tayo ay liko ang buhay natin, baliko ang buhay natin. Kapag inuunat na yan ni Lord, ang sakit-sakit kaya. Hindi lang yan one time, twice or thrice, talagang sometimes series ng pagdidisiplina. Pero kung alam mo na anak ka ng Diyos at dinidisiplina ka ng Diyos, mga kapatid, pagpapala po yan. Dahil after that, correction, God is going to bless you.
Now, I'll give you my recommendations. Number 1, be one of God's children. Bakit ko ito nasabi na dapat ka maging isa sa mga anak ng Diyos? Kasi po, ang logic, ang dinidisiplina lang ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Kaya, sabi ko dito, be one of God's children. Ito ang magiging advantage mo. Di ba, panahon ng pandemic. Ngayon, maraming walang trabaho. Maraming nakakatakot, napaka-erratic ng ating situation, ng ating panahon. Pero sana, maging advantage mo ito. Hindi yung may problema ka na sa physical, may problema ka pa sa spiritual. Kailangan tayo po ay mag-elevate. Kailangan mo itong matutunan at kapag naintindihan mo ito, kaibigan, kapatid, secured ka na, anak ka ng Diyos, this is your advantage. Okay po, so kailangan kang maging anak ng Diyos. Alam ko naman mga kapatid na yung pagiging anak ng Diyos ay dahil pinili ka ng Diyos, wala tayong karapatan na piliin ng Diyos, tayo ang pinili ng Diyos. Pero kung tonight, kung ngayong gabi, ay nararamdaman mo ang malakas na conviction ng Holy Spirit sa puso mo, why don't you surrender your life unto the Lord? Because ang taong pinili ng Diyos, kumikilos ang Diyos sa kanyang puso, binabago ng Diyos ang kanyang puso, pinapalitan ng Diyos ang kanyang pusong bato ng pusong laman na may nararamdaman towards God. Kapag ang tao ay repentant, ito'y isang patunay na siya ay tinawag at pinili ng Diyos. Let me give you a verse mga kapatid kung bakit ko nasabi na talagang importante na tayo po'y maging anak ng Diyos. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 12, verse 6 to 8. Tingnan niyo po ang nakasulat. Because the Lord disciplines the one He loves. Yun lang muna ang pag-aralan po natin. Dinidisiplina pala ng kataas-taasang Diyos ang kanyang mga minamahal. Ang kanyang mga minamahal. Sino kaya itong kanyang mga minamahal na ito? At ang sabi diyon, and He chastens everyone He accepts as His son. So, dinidisiplina niya ang kanyang mga tinatanggap na mga anak. So, yung mga tinatanggap niyang mga anak, yun ang paliwanag dun sa unang talata, dun sa unang sentence na, because the Lord disciplines the one He loves. So, yun palang minamahal niya, ito yung mga tao na tinatanggap niya na maging anak niya. Alam niyo mga kapatid, mahal naman ng Diyos ang lahat ng tao. Pero special ang love na ibinibigay niya sa kanyang mga anak. So mga kapatiran, ito ang dahilan kung bakit nasabi ko sa inyo na kailangan kang maging anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos ang kanyang kinokorekta at ang kanyang dinidisiplina. At ang sabi diyan ay dinidisiplina niya ang kanyang mga minamahal at dinidisiplina niya ang mga tinatanggap niyang anak niya. So kung hindi kanya anak, hindi kanya ididisiplin. Alam nyo, ito po ay totoo. Masakit lang itong pakinggan. Pero, bagamat masakit, pero yan ang katotohanan, biblically speaking. Hindi lahat po ng tao ay anak ng Diyos. Yes, lahat ng tao ginawa ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Para maging anak tayo ng Diyos, mga kapatid, ay dapat pinili tayo ng Diyos, tinanggap tayo ng Diyos. At kung tayo itinawag at pinili ng Diyos, mga kapatid, magmamanifest yon mga kapatid, sa puso natin. Ang puso natin ay lalambot, ang bibig natin ay tatanggap, ang puso natin ay sasampalataya, dahil yun ang refleksyon or manifestation na ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos. So mga kapatid, ano ang sinasabi ng talatang John 1:12? Lundag po tayo sa John 1:12. Ang sabi po doon ay ganito po. Ang sabi sa John 1:12, mga kapatid, sa mga sumasampalataya at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos. So mahalaga po yung paniniwala, pananampalataya at pagtanggap. Sila daw po yung pinagkakalooban ng karapatan
na maging anak ng Diyos. Bakit ko pinagdidiinan na dapat tayong maging anak ng Diyos? Sapagkat ang sabi nga natin mga kapatid, ang dinidisiplina ng Diyos ay anak niya. So, sinusolve natin at this point yung malaking problema natin. Kasi nakita na po natin ang halaga ng correction. Ang correction po ay nagbubunga ng pagpapala. Pero ang isang twist na pinakita ko naman sa inyo, ang dinidisiplina lang ng Diyos ay ang kanyang anak. Kaya I propose John 1:12. Kailangan natin siyang tanggapin at sampalatayanan upang tayo nga po ay maging anak ng Diyos. Ayan po. So number 2 recommendation, do not be sad when you are going through God's discipline. Look beyond. Tingnan nyo mga kapatid. Ipapakita ko lang sa inyo mga kapatid kung bakit kailangan tayong mabigyan ng turo na ito. Ipakita ko uli ang Hebrews chapter 12, verse 6 to 8. Ipakita ko lang yon mga kapatid. Anak, atras ka muna doon sa verse 6 and verse 6 to 8. Okay, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Next verse, endure hardship as discipline. Ayan po. Tingnan nyo na mga kapatid, endure hardship as discipline. Bakit? God is treating you as His children. Wow! For what children are not disciplined by their father? Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang tatay? Human point of view yan. Same thing sa ating Panginoong Diyos sa langit. Next, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Ang ganda-ganda po. So, kung ikaw ay hindi anak, hindi ka ididisiplin. Kung ikaw ay anak na legit, dinidisiplin ka. Kaya nga importante na magbago ngayong gabi ang ating pananaw when it comes to God's discipline. Okay po? Alam nyo, maraming discipline. Kapag pumasok ka sa military, grabe po ang discipline po dyan. Di po ba? Okay, kung gusto mong yumaman, ang dami-daming discipline. Kung gusto mong lumaki ang katawan mo, ang dami-daming discipline. Kung gusto mong maging matalino ka, ang dami-daming discipline. Magbasa ka, magme-memorize ka. Okay? Marami. So, mga kapatid, sa bawat aspect ng buhay natin, may mga discipline tayong sinusundan. Pagdating kay Lord, may discipline din. Kapag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, dahil anak niya tayo, pinapalo niya tayo. At kapag dinidisiplin tayo ng Panginoon, dapat meron tayong maliwanag na aral o turo pagdating sa discipline. And I will recommend always Hebrews chapter 12. Ituloy natin ang verse 9. Moreover, we have all had human fathers. Tama, lahat tayo may tatay. Who disciplined us and we respected them for it. Nako, ang ganda-ganda po ng transition. Ipinakita muna yung human point of view para maipakita ng author ang kanyang heavenly point of view. Kung yung tatay mo sa lupa, dinidisiplina ka, ganun din naman ang Diyos. So talagang merong God's discipline. Kung merong military discipline, merong financial discipline, meron din namang God's discipline. Dapat maging aware tayo dito. Kaya nga sabi dito, how much more, ayan na po, nilapat na niya ha, should we submit to the Father of spirits and live? Grabe po yun. Kung nagpapasakop tayo sa military discipline, sa ating parents' discipline, lalo na sa ating Heavenly Father's discipline, how much more should we submit to the Father of spirits and live? Yan po ang sabi mga kapatid. Next verse. Ang sabi ng verse 10, they disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplined us for our good in order that we share in His holiness. Tingnan niyo po yung comparison na yon. Dinidisiplina daw tayo ng ating mga tatay, di ba mga kapatid, dahil iniisip nila ang ating kabutihan.
lalo na daw po ang kabutihan ng Diyos. Tingnan niyo po yung sinasabi ko doon. Yung sinasabi ng talatang yun. In order, wow, that we may share in His holiness. Kung gusto mo raw makabahagi sa kanyang kabanalan, dadaan ka sa discipline. So maling-mali ang ating mga paningin pagdating sa discipline. So ang ganda-ganda po. Kaya ang akin pong recommendation number 2, do not be sad when you are going through God's discipline. Ang sabi ko dyan, look beyond. This is your advantage among the ordinary. Yung mga ordinary, yan yung mga tao sa labas. Ang sinusundan lang nila, parents discipline, ayan po, financial discipline, military discipline, Duterte discipline, lockdown discipline, ayan po, coronavirus discipline. Yan, dapat naka-face mask, dapat naka-face shield, dapat nakahugas ng kapay, dapat laging naka-alcohol. Yan ang discipline ni coronavirus. Pagdating mo kay Lord, meron din tayong discipline to be followed. At yan po ang binibigyan po natin ng pansin. Bakit? Yung mga God's discipline na yan and God's correction na yan, they are blessings in disguise. Akala mo masakit, pero makakabuti pala sa'yo. Parang operation, pag inoperahan ka, masakit. Talagang masakit. Masakit pa sa bulsa. Pero, ikakabuti mo yun. Hindi mo yun. Kasi pag hindi tinanggal yung sakit, baka mamatay ka. So, ganun din yun kay Lord. Ganun din ang logic ni Lord. Ang sabi ng verse 11, why did I say do not be sad? Because verse 11 says, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Tama. Later on, however, it what produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So ano ang bunga? Magbubunga ng katuwiran, kapayapaan sa mga taong dumaan sa discipline. Mga kapatid, grabe po. Revelation chapter 3 verse 19, may dagdag pa rito, those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. So kapag tayo pala dinidisiplina ng Diyos at sinasaway, mga kapatid, yan pala'y pagpapakita na mahal tayo ng Diyos. Kung hindi kanya dinidisiplina, hindi kanya hinahampas, hindi kanya pinapalo, hindi kanya kinukorek, hindi kanya, mga kapatid, tinutuwid, isa lang ang ibig sabihin, hindi kanya minamahal. Kaya dapat ang pakiusap natin ngayong gabi, Lord, discipline me. Lord, paluin niyo po ako. Lord, kasi sign yan ng relasyon. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo kayang paluin ng anak ng kapitbahay mo kasi hindi mo siya anak. Pero yung anak mo, pwede mong paluin, pwede mong pingutin ang patilya, pwede mong paluin sa puwet dahil anak mo siya at nagkakasala siya. Dahil may relasyon kayo. Matapos mong paluin ang anak mo, di ba niyayakap mo uli? Ganon ang pagmamahal. Mga kapatid, napakahalaga ito. The last but not the least, encourage others who are going through God's discipline. At kapag naman tayo nakakita ng isang tao, anak ng Diyos, na dumadaan sa rebuke, correction, discipline ng Diyos na masakit, wag na nating dagdagan. Tayo naman ay pumunta doon at i-encourage siya. Wag yung buti nga sa'yo. Yan nga, may dyan, pasaway din tayo. Dahil hindi natin alam ang turo ng Biblia. Mga kapatid, dapat encourage others. Kapag nagkakasakit, dahil pinaparusahan siya ng Lord, dahil mahal siya ng Panginoon, be there as a brother's keeper, as an accountable person. Nasabi mo, kapatid, okay lang yan. Malalampasan mo rin yan. Yung discipline ni Lord yan, mapapaganda ka dyan. Ipagpipray kita. Huwag yung dinidisiplina na nga ng Diyos yung kapatid, dumadagdag pa tayo. Dapat po nagiging blessing tayo. Lagi kong sinasabi sa inyo, be an inspiration. Ang Diyos ang nagdidisiplina sa Kanya, hindi ikaw. Kaya dapat tumulong na lang tayo. Encourage others na dumadaan sa discipline. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim, mga kapatid. At sana po,
Bagamat na late tayo ng kaunti, naging na-delay ng kaunti ang ating pong broadcast for tonight, pero nakita nyo naman, hindi sayang ang ating episode for tonight. Napakaganda ng turo ni Lord. God's discipline and God's correction are blessings in disguise. This is your advantage among the ordinary people. So salamat mga kapatid, minsan pa ang Diyos natin ay nagsilid na naman ng isang kaalaman na magiging tungtungan mo sa panahon ng pandemic. Kalakasan na naman yan. Kagalingan mo na naman yan. Katotohanan naman ng Diyos yan. Isang slice na naman yan na isinubo sa inyo ng Diyos ngayong gabi para ikaw ay lumago, tumibay at tumatag. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa inyong habag at tulong, sa inyong mga panukala, mga turo, mga katotohanan. Salamat po sa inyong habag at biyaya. Patawad po kung mali ang aming pananaw pagdating sa discipline. Salamat po sapagkat ngayong gabi natutunan namin ang turo mo about discipline. Mula po ngayong gabi, mamahalin na namin ang inyong discipline. Pagpapakita pala ito na anak mo kami. Pagpapakita pala ito na kami po ay mahal mo at ito pala mga kapatid ang pintuan ng maraming pagpapala. Salamat po, purihin ka mga kapatiran, sumatin ng Ama, ang Anak, at banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. So salamat sa ating Panginoon mga kapatid. So hanggang dito lang po si Pastor Jim. It's 9:10 na po ng gabi. Salamat po kay Lord. Bagamat na-delay po tayo, pero hindi po nasayang ating paghintay. Salamat po sa 723 shares. Grabe po. At 213 active viewers. So hanggang dito na po si Pastor Jim. See you tomorrow night kung buhay pa po tayo. Dahil meron pong 2 tao na mamatay kada segundo, mga kapatiran. So good night. God bless po. Shalom and Maranatha. Good night.